every night po kuya, I pray for this po kuya, this moment. And andito na po ako. So, I'm so grateful po talaga and blessed po. Congratulations dahil bahagi ka na ng Big Four. Colette! Congratulations, Colette! It means po kuya, nakitaan po ako ng tao ng pagbabago po sa sarili kuya at nakita po nila kung paano po ako nagpapakatotoo dito sa loob ng inyong bahay kuya. Congratulations dahil bahagi ka na ng Big Four. Fiang! Congratulations, Fiang! Worth it lahat ng pinagdaanan ko dito sa bahay niyong masasakit. Hello! Worth it siya! Big Four na ako ngayon! Lahat ng to, inaalay ko to sa aking inay, na aking pinakamamahal na inay. Congratulations dahil ikaw ang kukumpleto sa Big Four. Kai! Congratulations, Kai! Oh my God. Ngayon na I'm part of the Big Four, di lang talaga to siya mahalaga para sa akin, pero mahalaga na din to sa mga nagsusuporta sa akin, kuya. My family, the people that believe in me, kuya. Oh my goodness! I'm happy po, kuya, that they believed in me. At para naman sa'yo, JM, what a strong fight. You did so well. But at this point, I'm sorry, you have just been evicted from the Big Brother house. It's okay. Galingan nyo lahat. Galingan nyo dito. Kuya, nakakalungkot naman. Hindi lang alata, pero nalulungkot ako. Lapit na sana si JM. Like, isang ganun na lang, di na kinaya ni JM, kuya. Bye. Ito sinigang. Love you, JM! Galingan nyo. Love you! Matapos tuluyang magpaalam ni JM, Big Four, binabati ko kayo. Congratulations! Little sinigang, pipi pipi! si Fiang naaalala pa rin ang kalalabas lang na si JM. Iniwan na ako ng best friend ko. Gusto ko sabihin sa kanya, ew, na proud ako kuya sa kanya. Na nakaka-proud siya. I've been praying for this. Me too. Ginaya ko po kuya and nandito na po ako. Kaya gusto ko na maging big winner kuya. Kasi deserve naman din namin lahat kuya, pero alam ko sa sarili ko na ginawa ko talaga ang lahat. Ganda ng pink ko. Suot na suot. Para po sa nalalabing isang linggo po namin kuya, papatunayan ko po sa mga tao na karapat-dapat pa maging big winner kuya. Sino ka man talaga, Pinoy, ikaw ay Pinoy. Iba kita sa mundo. From the start, I can say na I've been totoo po talaga. And all I can do po kuya is continue po to stay true po kuya. Pinoy ko, Pinoy tayo. Nasa Cloud9 nga ang ating historic all-female Big Four para sa edisyong ito. At dahil ilang araw na lang bago ang Big Night, ilang malaking hamon pa ang haharapin ng ating Big Four. Sino nga kaya ang aangat at tatanghaling big winner? Yan ang ating sama-samang tututukan ngayong linggo. Hello Philippines! Hello world! Matapos silang hirangin bilang Big Four, nako agad-agad isang hamon ang ibigay ni Kuya kina Fiang, Kai, Colette at Rain, at ako mismo ang naging katuwang ni Kuya para dito. Ang naganap sa Big Four tapatan. Narito. Matapos magsaya ay ipinatawag ni Kuya sa confession room ang kanyang Big Four. Oh my God, that's so nice to see. Big Four. Aking Big Four, Kai, Fiang, Rain at Colette. Ngayong gabi ay isang hamon pa ang kailangan ninyong gawin. Big Four, tapatan. Sa tapatang ito ay maitatanong ninyo sa bawat isa sa inyo ang mga tanong na magbigat pero gusto nyo ng kasagutan. Bawat isang Big Four housemate ay kailangan sumagot ng mga katanungan na mula mismo sa kanyang mga kasama. Bago pa man ang tapatan ay pinaghanda ni Kuya ang mga housemates ng mga gusto nilang itanong sa bawat isa. Sa Big Four tapatan na ito, kailangan at inaasahan na maging tapat kayo
sa pagtanong at sa pagsagot. Handa ba kayong harapin ang ngamon ng pagpapakatotoo? Matapos ngang maihanda ang kanilang mga tanong ay dumiretso na ang Big Four sa paggaganapan ng tapatan. Hello po. Hello po. Good evening po. Hello po. Ay, bilangguan. Saya-saya nila, oh. Iba yung feeling, di ba? Nakaabot ako hanggang dulo. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, kahit na malapit na tayo sa dulo, mas titindi pa ang mga haharapin ninyong pagsubok. And tonight, ito na ang takdang panahon na sasagutin nyo ang mga tanong na yan at itatanong nyo rin. Para sa kanilang tapatan ay magkakaroon ng 2 rounds kung saan bawat miyembro ng Big Four ay malalagay sa hot seat at tatanungin ng kanyang mga kasama. Are you ready, girls? At ang unang sumalang sa tanungan, Rain. Grabe. Colette, it's your turn. Ikaw ang unang magtatanong kay Rain. Bakit nung marami pa tayo, bakit hindi ka nag-try na makipagkilala sa iba, malaman ang mga storya nila, bakit sa isang tao lang? For me, I did everything naman to kilala everyone. Like, before I sleep at night, I tell myself na, oh, di ko pa masyadong nakausap this person. I should do that the next day. Pero talagang, I was close with Kai. I'm close with Kai. And despite that, I know to myself na kinakausap ko everyone. And kahit na siya yung closest ko, I know naman yung stories ng iba kasi I tried to mingle with everyone. And hindi naman ako nag-focus on Kai lang. Like, I didn't go here to just be close with one person. Why do you think you were drawn to be closer to one housemate and not more? Are you a shy person? I guess naging close talaga kami ni Kai kasi I found very many similarities sa kanya and parang naging comfortable ako kaagad na I can tell everything talaga sa kanya, which I can't do sa iba. Not everyone can understand me the way she does. Between both of us, setting aside our friendship, sino sa tingin mo mas deserving para maging big winner at bakit? If Rain from a few weeks ago would answer, I'd say you. Kasi I really, I believe in you, bro, since second week. But as the Rain now, I've learned so much in this house now. Parang I believe less in myself. And I realize ngayon na that question I should answer myself. Big winner material si Rain kasi I came here for my dreams, for my family, and for myself. And I believe wala naman akong nagawa to not deserve it. Last question for this round. Yeah. Rain, who's your least favorite housemates? Oh my gosh. Walang explanation. Who's your least favorite housemate? Kuya Gwen. Okay. Sumunod namang sumalang sa hot seat si Colette. Bakit kinailangan mong itago ng ilang linggo mula sa housemates na may boyfriend ka sa labas? Actually, hindi ko siya tinago. Nag-wait ako, nag-antay ako ng taong magtanong sa akin kung may boyfriend ako. Parang kasi pag sinabi ko, parang lahat ba mag-iba ang treat na parang yung parang maglayo kasi parang may boyfriend niya, hindi natin pwede ganunin. Parang hindi pwede lapitan, parang ganun kasi iba na kasi ang tingin na pag may boyfriend na, so dapat may distance, parang ganun. So, andito kasi ako sa loob ng bahay ni Kuya, dumating sa point na lahat na kayo nagsabi na, may boyfriend ka, sabi ko, oo. Hindi ko naman tinanggi, hindi ko naman dininay. Ano sa tingin mo naramdaman ng boyfriend mo nung napapansin siguro niya na hindi mo siya kinakwento sa loob ng bahay? Ate Bianca, wala naman pong time na hindi ko siya kinikwento kung hindi po ina-ask sa akin po. Kasi for me, parang kung nasa group kayo ng circle of friends kayo, tapos, I mean, dito sa loob, parang kung mag-usap-usap, tapos pangit naman po kung magsabi ako na,
huy, may boyfriend ako, 3 years na kami. Parang, siguro po, may time po siguro na parang may ano siya, may doubt po siya na parang iba ang ginagawa ko. Pero may usapan po kami sa labas na kung ano po yung dito sa loob, ano po yun, wala lang po yun. So, if ever man po na nasaktan ko siya, sa labas po namin yung pag-usapan at isettle po kung ano man po ang nangyari. Sa tuwing nakikipagbiruan ka kay Dylan, ano kaya sa tingin mo ang nararamdaman ng boyfriend mo? Lahat ng mga nakikita niya, lahat ng mga ginagawa ko, alam niya sa sarili niya hindi yung totoo. Kasi kilala niya ako at kilala ko din siya kung paano siya mag-react, kung paano siya nagtitiwala sa akin at paano din ako nagtitiwala sa kanya. Okay, this is from me. Ano ang isang katangian na nasa'yo ang hindi big winner material? Kung wala, bakit? Kung meron naman, ano ang mga ito at bakit mo still sa tingin maging big winner? For me, wala. Kasi naman, ginagawa ko naman ang best ko para makamit yung big winner na platform. So perfect. Hindi. If you don't think you're perfect, then what is it that's stopping you from becoming perfect? I think siguro sa mindset ko na medyo may pagka-negative ako na tao. Next, to sit on our hot seat, Fiang. Ang iyong first question, Fiang, from Kai. Karamihan sa mga housemates thought of you as disrespectful. At naging nominado ka na din dahil dito many times. Bakit mo pa rin sa tingin na deserve mo maging big winner? Karamihan sa mga housemates thought of you as disrespectful. At naging nominado ka na din dahil dito many times. Bakit mo pa rin sa tingin na deserve mo maging big winner? Sa tingin ko, the way na sinasabi ng iba na disrespectful ako is hindi lang kayo sanay na ganun ako magsalita. Iba-iba tayo ng kinalakihan, yeah? It's just me na hindi siya disrespectful talaga. May respect ako sa tao, although sinabi ko kay Colette yun na kahit hindi ako nag-aati sa kanya or kahit binabalagbag ko siya, I still respect her, you know, as mas nakakatanda. And sa tingin ko, hindi siya disrespectful. It's just, hindi lang kayo sanay na ganito ako. And sa tingin ko, dapat pa rin ako maging big winner kasi although hindi siya disrespectful, pero nagawa kong mag-adjust, nagawa kong baguhin the way akong magsalita. From Colette. Bakit ang tigas ng ulo mo? Siguro nung una, first, second, third week, matigas yung ulo ko. Pero hindi ko naman sinasabi na ngayon, hindi na matigas ulo ko. Siguro may konting katigasan pa din ng ulo, pero medyo nabawasan naman na. And hindi ko din alam kung bakit matigas ulo ko. Hindi mo nga ba alam or trip mo lang na maging matigas ang ulo mo kasi wala lang, trip mo lang. Siguro kasi sometimes nalilimutan ko na, ay, nasa PBB pala ako. Hindi ko naman sinasadya din minsan na magkamali. And lahat naman tayo, bakla tao lang din ang above. Nagkakamali din ako. Pero yung iba talaga, or karamihan, hindi ko naman talaga sinasadya na magkamali ako. Yeah, I'll say na, hindi ko naman sinasabi na hanggang ngayon, sobrang tigas pa din ang ulo ko. Siguro nabawasan lang. From Rain. Sabi mo, valid lang ang nararamdaman ng manliligaw mo dahil sa mga ginagawa mo dito sa bahay. Ano ang ibig sabihin mo doon? I guess I asked this question to parang makita ko, like, what do you think are you doing na nakaka-hurt sa kanya? Okay. Siguro ang feeling ko na na-hurt siya, na ginagawa ko dito sa loob ng bahay is the way na maging clingy ako. And I think na if na-hurt siya doon, it's valid. If you think na-hurt siya because you're clingy sa iba, why do you continue to do so? Because that's the real Fiang. If hindi ko siya gagawin, magiging nagpapaka-plastic ako. Thank you, Fiang. Round 1 done.
Final lady for round 1, Kai. First question for Kai, galing kay Fiang. Who's Rain for you? Who is Rain for me? Yeah. That's a simple question. Rain is a friend, but when I say it like that, it sounds shallow. But it's more than that. So, yun lang. Pagkakaibigan or spot? Alam naman, if talagang kaibigan kita, alam mo naman kung bakit nandito ako. Alam ko din kung bakit nandito ka. So, obviously, I would pick the spot. I value our friendship, pero pumunta ako dito ng mag-isa. And alam ko din, pumunta ka dito ng mag-isa. Yung spot is just a one-time thing. Friendship can last as long as you want. Last question. As each other's best friends dito sa house ni Kuya, when I got the comments na I was relying or dependent on you, what did you honestly think? Did you agree or disagree? Sabi ko din sa sarili ko na, ganun ba? Like, did it look like that? Kasi honestly, parang wala lang talaga. Maybe because I'm Kai. Pero, when most of you guys said it, I was shocked. Kasi, madaming nagsasabi na, ba't hindi ka nag-take this like this to everyone? Nagre-rely ka lang kay Kai, something like that. And, of course, I felt guilty kasi ako yung parang na-mention. And I super know na hindi talaga ganun si Rain. Kaya, ayun, Rain, I disagree. And you know that I do. Round 2, Colette, take the hot seat. Rain, your turn. Sa tingin mo ba, being ma-attitude as a humor is just tama? Siyempre hindi. Kasi hindi tama talaga ang mag-attitude na magsalita. Pero, yun nga ang nakasanayan. Pero hindi naman porkit na nakasanayan, pwede nang i-apply sa lahat ng taong nasa paligid mo. May time talaga na ma-attitude ako magsalita. May time din na tama-tama lang, hindi ma-attitude. Pero siguro din, yun din ang isa sa mga medyo hindi less ko na baguhin dito. Pero napapractice ko naman siya. From Fiang. Sa tingin mo ba, hindi cheating ang mga ginagawa mo sa loob ng bahay? Or kahit like, not cheat, micro? Iba kasi ang napagsunduan namin sa labas ng ng boyfriend ko na ang lahat na makikita niya doon, alam niya na hindi yun totoo at kilala niya kung ano ako. Pero sa tingin ko, siguro, micro siya. Sa tuwing nagagawa ko yun, parang naiisip ko din yung boyfriend ko kasi nga, may boyfriend ako, tapos ginagawa ko yun, anong sabihin ng ibang tao sa akin. Siguro parang, na lang din ako, nag-go with the flow na lang ako kasi nga, parang effective na parang i-joke ko si Dylan na ganun. So, may time din na alam ko na parang iba na yung naiisip niya kasi nga hindi ko din alam kung ano talaga tong totoong naiisip niya sa labas kasi nga hindi kami nagkakausap. Pero ang one thing lang talaga na ma-sure ko sa sarili ko, alam niya kung ano ako at ano yung mga ginagawa ko kasi nakikita niya naman ako. Siguro, may time siguro na nagigilty ako kasi nga parang over the, sobra na ba? Ano ba yung mga bagay na nagagawa mo? Siguro nung nakikipagbiruan ako kay Dylan na parang ina-actionan niya ako na tinitignan, ginaganon ko. So parang ako din pa, yung parang pakilig-kilig ko, no? Pakilig-kilig ko, no ba? Pero nung time na yon, kilig kuno or kilig? Sa akin, Ate Bianca, kilig kuno lang talaga siya. Kasi pwede kong nang sabihin kasi andito na ako. Tapatan na to talaga. Minsan, nawiwirduhan talaga ako kay Dylan pag, totoo naman. Nawiwirduhan po talaga ako pag nakaganon siya sa akin. Paano kung nasaktan si boyfriend sa lahat ng yun? I think, Ate Bianca, kung ganun talaga na nasaktan ko po talaga siya, alam ko po na pipiliin niya po yung sarili niya po kaysa sa akin. So, parang
naging iba po yung dating sa kanya, talagang iba naman talaga. Kung hindi naman natural sa babae na pag may boyfriend, ganun ang gawin. Anong mas importante sa'yo? Pangarap kesa sa pinagsamahan? So, sa dalawang yan, ang pipiliin ko, syempre ang pangarap ko. Kasi gaya nga ng sabi mo, pumasok tayo dito ng tayo lang mag-isa. Kasi pumunta ako dito para sa Big Four, sa pangarap. Susunod! Sino sa tingin mo ang pinaka-hindi nagpapakatotoo sa mga nakakasama mo? Round 2, Rain. Please take the hot seat. Fiang, your last question for Rain. Okay, for Rain. Sino sa tingin mo ang pinaka-hindi nagpapakatotoo sa mga nakakasama mo? Right. Like, tayo. Just your Big Four? Yeah, just here. First of all, kasi, I'd say this question is so hard talaga kasi Big Four. And alam ko how it is to live dito sa house ni Kuya. It's so hard to be fake or like, di totoo. Kasi parang, nakakalimutan nga natin we're in this show. Parang, we're so true. And, I don't know, I can't, hirap ng question mo, no? Hindi ka makapili kung sino sa Big Four yung hindi nagpapakatotoo. Pero sino sa Big Four yung sa tingin mo meron pang side na hindi napapakita sa iba? I'd say, Fiang. Kasi, sometimes I get confused sa mga answers mo, especially about what happened to you recently sa Manliligaw. Sometimes your answer is like, I don't want to go back. Pero sometimes your answer is, I will go back. I'm also confused, like, saan ka ba talaga? So, siguro, there's a side of you na hindi mo pa ma-show. Kasi, I feel like talagang there's something pa. Yeah. Nagko-confuse kasi ako. Ano ba talaga answer mo eh? So, yeah. Thank you, Rain. Thank you po. Please have a seat. Final round for you, Kai. Rain, you have a second question for Kai. Do you enjoy calling yourself a tamad girly? Sometimes, oo. Sometimes, hindi. I don't like calling myself tamad. I don't think I'm actually tamad kasi alam ko naman kaya kong gawin. And sometimes I just do it. Na-understand na yun ni Rain kung bakit ako ganun sometimes. In a way, it's nice that I'm aware. Just a balance of everything and nothing. So, tatanungin kita nung tinanong ko din kay Fiang, do you think you are a good role model, lalong-lalo na sa mga kabataan? For me, in a way, oo. This generation has really opened up their minds. I'm just saying, I acknowledge the fact that I make mistakes. And you might have to, kasi tao lang din naman tayo. The fact that I was able to change it, at least aware ako, at least I was able to learn something out of it, edi talagang mas nakaka-inspire yun sa mga tao because hindi nila ako nakikitang perfect, as in kesa naman sa toxic, perfect persona. Yun lang. Meron kang pangalawang tanong para kay Kaya. Para kay Kai, ano ang nakuha mo sa pagiging unbothered mo? Nakatulong ba ito para ma-develop ka as a person? First of all, I never claimed to be unbothered. Maybe QJM, Dylan says it a lot. In a way, I feel good. Now you claim it. No, I don't claim to be unbothered, pero I'm actually bothered sometimes. It's probably because of how I act. Before I say anything or do anything, I think first, as in, bakit nga ba ako nababother dito? Am I gonna affect you if I say it? Is this gonna affect me if I say it? I'm just opening up my mind. Emotions, I set it aside kasi nafe-feel ko naman yun eh. It makes more sense. And I try to understand everyone's point of view para lang maging fair. Thank you, Kai. Thank you po. Thank you, everybody. Kayong apat, you are all top violators. But yet, nandito kayo. O galing Big Four ba yun? Anyone can answer. When you say Big Four, para sa akin, perfect persona, it's just unrealistic. This is a new generation. We can't just be identified as
violators. Ganon naman talaga yung tao sa totoong buhay. May mga pagkakamali tayong nagagawa. Kahit violators tayo, nagawa nating may bago yung mga maybe we have done wrong noon. Tignan mo naman tayo ngayon. Lahat naman po tayo nagkakamali. Ang mahalaga naman po siguro is aware kami na mali na yung nagawa namin and natutunan namin mabago yun sa sarili namin para makapag-pa-inspire ng tao. I don't think being in Big Four, it's just about the violations. It's also with the character we have and how we are able to be here. And na-prove naman natin na we can change, we can be better. Hindi naman po hadlang ang kuan ng pagiging violator po as long as nagle-learn ka po from it sa mga pagkakamali mo para po makadating po dito sa Big Four po. Round 2, Fiang. Your second question from Rain. Anong naiisip mo when you start switching your hard, about to be rotten breads to the fresh ones? Hindi mo ba naiisip yung ibang housemates na kakain ng 2 breads a day nila? Ate, hindi ko talaga sinasadya yun. Like, ang kumuha kasi nun din minsan, si JM and si Binsoy. And minsan, hindi ko kinukuha yung bread nila kasi nga, we're homies. Sa aming tatlo, it's very normal na mag-switch kami ng bread sa isa't isa. Kung iniisip mo yung ibang tao na hindi sila makakain ng hard bread, talaga bang kuan, iniisip mo lang ang sarili mo kaya iyon ang ginagawa mo? Bakit ko siya tinatanggal dun sa like tray ng bread? Kasi nung una naman, alam naman natin lahat dito na hindi patas ang lahat. When it comes to bread, lahat nawawalan. Everyday nawawalan. In my first week dito, hindi ako nakatingin ng bread. So don't you think it's also unfair for me? And sa tingin mo ba, aabot ako sa point na ganon na kailangan ko pang kunin yung bread doon sa lagayan if fair ang lahat? Hindi naman namin siya gagawin if hindi ginagawa sa amin. Obviously, affected ang lahat sa bread issue na to. Sa tingin mo, naging selfish ka doon? I'll say yeah. Kasi po, patay, gutom po ako sa bread eh. Hindi ko po matatanggi yun na naging selfish ako. Pero, for a while lang po naman. Hindi naman siya like nagtuloy-tuloy ng super like madaming beses sa Alcia. Susunod! Okay, for Fiang, masaya ka bang tinitingala ka ng kabataan pero ang pinapakita mo hindi ka hanga-hanga? Kailangan ninyong mapagdesisyonan among you four, sino ang pinaka-maalaga, sino ang pinaka-madiskarte, sino ang pinaka-matalino, at sino ang pinaka-maaasahan. Pagpapatuloy ng tapatan ng Big Four. Okay, for Fiang, masaya ka bang tinitingala ka ng kabataan pero ang pinapakita mo hindi ka hanga-hanga? Ang sa tingin ko naman, yeah, I'm very happy. 100% happy ako. Pero, ang masasabi ko lang na hindi kahanga-hanga sa ginagawa ko is siguro sa ibang tao, the way ako magsalita. Siguro yun yung masasabi ko hindi kahanga-hanga for me. Kasi nga, nakikita niyo siya na very disrespectful. Pero, yeah, I'm very happy na hinahangaan ako ng iba. Kahit di siya kahangahangang gawin. Do you think you've improved? Yes po, 100%. I've improved po. Happy ka, Colette? Sure na po? Gara po. Thank you, Fiang. Maraming salamat sa lahat ng mga tanong at sa lahat ng mga sagot. Ang Big Four ng Pinoy Big Brother Gen 11. Bago tayo matapos, I have a box here. May gustong ipabigay si Kuya sa kanyang Big Four. At ang laman ng box na ito ay... Wow! For the flowering! Yes! Pero, ang lahat ng mga flowers na nandito sa loob ay sumisimbolo sa mga katangian ng karapat-dapat maging Big Four. Bago ko ibigay ang mga bulaklak na ito sa inyo, kailangan ninyong mapagdesisyonan among you four, sino ang pinaka
maalaga? Sino ang pinaka madiskarte? Sino ang pinaka matalino? At sino ang pinaka maaasahan? There is no right or wrong answer as long as lahat kayo nag-agree sa kung sino ang pinaka. Madiskarte si Kai. Kasi makita naman natin sa mga tasks, very good at ano. And ikaw, maasahan kasi in terms of, katulad nung lahat kami, we had to do tasks. You cooked for us, gano'n. Ate Colette, very maalaga. She does a lot in the house. I guess I can take matalino kasi siguro so understanding with yung mga nangyayari sa situations. That's for me. Madiskarte, maasahan. Talagang maasahan ka talaga. Ako, maalaga. Saan tayo na tumitira, gusto ko malinis. Ganun. So, ikaw, matalino. Madiskarte, maasahan, maalaga, matalino. Same. Oh, same. So, everyone agree? Yeah. Tapos mo. Same. Agad-agad. You all agree? Yes. Okay. Wow! Kuya, thank you. Salamat sa'yo. Ang pinaka-maalaga. Wow! Thank you po. Ay, may hug ako kay ate. Next. Pinaka-matalino. Oh my God! Oh my God! Congratulations. Big hug. Thank you po. Pinaka-madiskarte. Congratulations, Big Four! And last but not the least, pinaka-maasahan. Oh my God, I'm giving you! Congratulations! Look at mine. Thank you po. Congratulations, girls! Thank you po. For making it this far. Pero bilang naka-experience din ng final week as Big Four, nung ako man ay naging housemate, maghanda kayo. And good night! Good night po. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po. Bye po. It's a neck parade. Simula pa lang yan ng mga huling pagsubok na pagdadaanan ng ating New Gen Big Four. Ano nga kaya yung halaga ng mga katangian na pinaka-maalaga, matalino, madiskarte at maasahan? At paano tayo matutulungan ng mga ito para makilala ang karapat-dapat na big winner? Aabangan natin yan sa mga susunod na araw. Pero bago pa man tayo magpatuloy, bago makalabas ang ating latest evictee na si JM, isang special task ang kanyang pinagsamahan. Panoorin natin. Ipinatawag ni Kuya ang lahat ng housemates sa confession room para sa isang special task. Housemates, ngayong araw ay maglalaban-laban kayo sa isang spelling bee with a twist. Ito ay tatawagin kong bida sa spelling. Magkakaroon ng 4 na rounds para dito. Sa bawat round ay isang letra ang kailangan mahanap mula sa loob ng isang maputik na lalagyan. Kapag nahanap mo ito ay agad kang maghuhugas ng kamay gamit ang Bioderm Bloom with Vita Oil plus Vitamin E. At magkakaroon ng pagkakataon para may spell ng tama ang isang salita. Ang housemate na may pinakamaraming tama matapos ang 4 rounds ay ang mananalo ng blooming prize na hand and foot spa pumper session. Agad naman naghanda ang mga housemates para sa kanilang spelling bee with a twist. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang bida sa spelling. Uy, wala pa! Okay, para sa round 1, hinahanap nyo ang letter G to spell germ killing in 3, 2, 1, go! That's it! Okay, Biam! Bring it on! Ay, ganun! How is there? Letter G ba? Kinuha ko letter A. Ano yun? Letter G. Sabi mo A! Sino na una? Me! Okay, then bring it on! I'm third. Muna ang iyong ay. Gamit ang Bioderm. Bioderm. Let's go, Bioderm! Kahit I'm fast with washing my hands, it feels so clean. Bango, bro. Okay. Ay, I'm third! G-E-R-M-K-I-L-L-I-N-G. Meron ka ng 1 puntos! Yoy, grabe! I was just confident talaga. Okay, para sa ating round 2, ay hinahanap nyo ang letter V to spell
Round 2 will begin in 3, 2, 1, go! Hanap! Hanap! Bring it on, Ray! Bioderm. Let's go. Parang walang binito ah. Bioderm. If ever. Okay. Vita oil. Let's go. VITAOIL. Meron ka ng 2 points! For the next round. Housemates, hinahanap nyo ang letter F to spell floral fragrance. In 3, 2, 1, up, and go! Yung lupa ko, ginagano ko na talaga. What? Yan, go! Pagkakataon mo na! Grabe yung kukukunak. What word? Sumba ko to. It's not so good. Ready. Read it out. Floral. FLORAL. FRAGRANCE. Parang binasican ko lang yun. Para sa ating last round, hinahanap nyo ang letter B to spell Bioderm Blue. Round 4 will begin in 3, 2, 1, go! Go! Bring it on, Biang! I love Bioderm. It's so bango. Bioderm Blue. BIODERMBLOOM. Meron ka ng 2 puntos, Piang. Thanks. Woo! It's a tie. Thanks. Congratulations, Piang and Ray! Kayo ang nanalo. Hello po. Ng aking kamay, kuya. Thank you so much, Bioderm. Get some rest. The reward, oh my gosh, so relaxing po, kuya. Ate, sobrang lakas po talaga na. I'm so happy po, kuya, na talagang it was a relaxing hand and feet spa po, kuya. Thank you po. Thank you, Bioderm. Thank you, kuya. Abangan bukas! Julie. Hello? Mga damit natin. Big 4, mag-shower at mag-CR agad-agad at magkatapos kunin ang mga bulaklak na nakuha at magmadaling pumasok sa confession room. Big 4, mula sa araw na ito, maghihiwalay na kayo. Ang bawat isa ay mananatili sa loob ng isang kwarto at doon na maninirahan. Kunin ang inyong maleta at isa-isa ko kayong papapuntahin sa inyong kwarto at bawal na kayo magkita-kita. Good luck, big brother. Magandang araw. Who was that? Was that me? Anong pangalan mo? Rain po. Nice to meet you, Rain. Nice to meet you po. Who are you po? Ako si Madam, ang Artificial Intelligence System ni Kuya. Oh, kaya mo bang isolve yan? Hindi po. Hindi kasi ikaw ang pinakamatalino. Matalino naman po, pero hindi pa ko great remember. Akala ko matalino ka. Masanay ka na. Aba, buong araw to, madam. Oy, attitude. Yours truly, madam. Para sa patay gutom na katulad mo, Paano kaya makakatulong si Madam sa pagtuklas ng ating big winner? Abangan!